Hello guys. Hello guys. Yung ba kain? Salamat. Ha? May wifi? Oo, naglalaro nga ako eh. Ang dami mo ng YouTube ng pusa. Dapat sila kayo laro eh. Ano kasi na diba yung game 7? Sila ano yung the first edition. Ano ba yan? Sibol. Ibang piniriwan nila. Grabe, sobrang tiis. Pagtitiis Island ang to. magiging bentahe ng Dying Light. Game number 4. Game number 4. Five shots. Syndicate din. Yeah, going back to the sinasabi ko na kung sa composition lang na pag-uusapan natin ay mas madali intindihin at pag-ganahin. Masama sa 9 lives. Composition na masyadong mahal. Kailangan ng mga items ng tatlong miyembro ng player dito ng 9 lives and kailangan nilang mabuy time at matiis yung early to mid na masasabi natin na may kalakasan ang lineup ng Silverheart. Kanina din hinihintay natin ito kakay mula kay RTC at mabibigyan na tayo ng mga pagkikilan. Masasabi ko din na kahit itong Team Liquid ay damang sa early game, very halting early game option ang 9 lives kapag tumama dito ang creation ko ng Lancer. Hindi kayo naman maganda yung spread nila. Mates. At also, Tumare.
Pero syempre, mas malakas siya sa late game. Early stage versus Farsa. Mukhang Farsa pa rin. Basta makalayo yung Farsa. Basta may distansya, Farsa makakalayo. Kana. Distansya ang distansya talaga sa Farsa. Lalo, dito, nakita naman natin yung mga pagbabago dun sa combo ng isang teammate. With the addition of the Captain Farsa. Na Unfortunately, I'm going on down. For example, with Sanji, with the penetration, kapag nagulo yung pwesto mo, See hindi kaya tier 1, oh. Hindi hirapan pinos yards. Ginaya pa ng L1 eh. Oh no. Naiipin din sa may tore. Ngayon lang ata, no? Kanina pa. Pero pag ilang major game na natin Oh, yun. Si Sanji, patay kagad. Pero alam pa rin ng 9 lives, nalugi sila pagdating sa objektiba. Ano ba? Sinuwatan nila yung unang pagkumilang pero hindi yung final shot. Sa display naman, ay sasabot dito yung Sherman Patras. At Hindi ko alam yun. kanyang farming. Habang ganun din naman yung ginawa ni James Caulfield. Pero ang maganda naman na nangyari sa Team Liquid, hindi napunta sa mga cores yung kill, kundi kay Kaloy. Maganda naman para sa team. Hindi sila nanakawa na ng mga purple boss. Which usually happens kapag ang kalaban mo sa akin na dito ay yung nag-secure ng first turn. Purify na Windy, gamit. windy, windy. Nalitawan dito ng 9 lives. Alam mo yun ang simple word na may kakawasan sa gets dito ang 9 lives. Pwede silang sumubso ba? Wala na rin na available na dinamis lang para kay Taro. Pero yung tidal strike lang parang sa kanya mas yun yung mas concern yung tidal strike. Yeah, kasi counting is great. Hindi ito man sa Hindi pa lang. I mean, may reach na itong si Taro sa Kamoto. At yun yung panggulat na fortunately para sa Nine Lives, isang hero na, ang dalawang hero na importante para sa kanila ay merong purify. So ito na may strength of Nathan. At sa ngayon, nakikita na natin na nakaraos sa early game. Oo nga eh, hindi naman talaga yung kailangan tiisin. Dino short. No, nakakalamang pa nga siya against sa PL1. Ngayon, available na rin yung glowing one para kay State Tricky. So mas inuna niya to kaysa sa ibang mga item dahil nga naman gusto niya ng panunaw lalo yung sustain power ng CTV ay sobrang taas, no? Saudi tayo. Both sets already in their favorite top. But hindi pa rin ang third item. Ang isang bagay siguro na na-achieve na 9 legs na hindi nila pa nagagawa for the first 3 games is tigilan si Kiev. Nasa ngayon eh, wala pang strikers. Kanina 4-20 meron eh. Oo nga, Medyo bumaga. o yun na, final shot na natin. Final shot, binawan lang. So ngayon, pumunta na sa may bandali ko, James Conrad, ano na lang, sa pagong. Ngayon nalaman na, pwede ba na, action, shadow kill. Nahuli ka ba itong si Sanford? At maasang kill para kay James Conrad, kasama pa rin pagong. Nine lives, activating si Mossy Archdog. Pero most importantly, napigilan na si Chase. Hindi nila tinigilan. Ayun nga, okay, buna pa heavy spin at saka takas. Pero dahil sa mga naging tagpo na yun, yung mangyayari dito sa ibang itaas. Flicker naman, ang sasagot ni Kaloy. Sanji with that wings by wings. At hindi nila napigilan si No Church. May tendency mabasa. Ngayon na nga. Napasag na yung Torre sa may bandang itaas. At ay magsabayan pa dito si Sanford. Napaspread spread. Ayun na, napaspread spread na. At si Kane ay napalalim at nabigyan dito ng si Flicker. First death dito kami na from Mr. Sanford. Hindi siya ganun kabilis makaponta. At nagagano pa siya ng source with a nice purifier from those yards. But iba yung laban nangyari dito. Ayun na, binitbit na itong si Lanzo. Patay siya sa kamay ng si Liquid at si Chef na nakakuha. Kailangan lang bumawi paunti-unti dito ni Carl Easy. At doon sa may bandang iba may trade na gagawin. Makakaabante ata sila doon sa may bandang itaas. Buti na lang ay nandun. At nakamatsyag na rin itong si Sanford. Desmond with the purple buff. Naipagsabayan na si Minju. Pero kaya niya kasing tanggihin yun eh. Yep. This point. So, dalawang, that's first, I mean, shot dito, this is gagawin base space. Para sa night light. Na, so yun na, nahuli, patay na agad. Sige si Sanji, itin ata.
para sa kamoto. Pero mamul pa! Pwede yung vengeance sa dash. At inisipin nila yung Sentman. Alam nila na wala na yung experience. Sa likod naman, si Sanford ay hahabol. Sino ang kanyang sasampahan? Si Lance sana, pero hindi na pipilit. Itong si Sanford, hindi nila mapaawat. Itong si Northern. Kahit may mga bouncers sa Gertie, hindi pa rin naawat. Yung pagbasa yung goal sa taas. At alam mo yung pinaka-notable dito para sa Nine Lives? Sinabi natin na maganda yung early game na Team Liquid, pero second and third turtle na punta sa Nine Lives. Ang kanilang ginawa ay bigyan si Chessman. Naging bonus na lang dun sa third turtle na napatay nila si Sanji kasi nagkamali nga ng pwesto dun si Sanji. Pero it's clear na ang MO ng Nine Lives ay puruhan etong si Chessman. Ang strategy, although meron siyang heavy spin, kapag nag-heavy spin siya at half HP na siya, siya pa yung mapapasama. So, 9 lives, bago ba magkaroon ng tamang pwesto, etong si Chessman, binibigyan na agad nila. Ayan na, may bigayan din naganap si Kaloy. Hindi nakapindot, maski yung arrow niya, yung up, down, left, right, hindi nga niya nagalaw. Dahil doon sa continuous na damage na nagaling dito sa Team Liquid. Pero dahil doon ay alam nila na wala nang feather airstrike, wala na rin namang tsunami slam. Pwedeng balik na rin ang 9 lives sa magiging sitwasyon. Tekno nga yung ano. Kung diba sa Team Liquid lineup, meron pa nga sila nung Kalea Blasters na combo. Pero pa rin naman sa 9 lives, ang kailangan lang nilang gawin ay iharap yung mga heroes na willing tanggapin ang combo na yun, like Lanzu or even itong si Yola. Tapos habang si King Schofield, no, siya, pati na rin si Sean, as long as buhay sila, it's gonna be fine. Ayan na, yung Pope, feather airstrike nagamit. Sa may palibag! Hindi na rin nakapindot dito si Kane. Even yung attack motor niya, ngayon si Taro Sakamoto ay naka-atras. Available naman yung kanyang immortality. Pero si Minju ay naka-spread. Patay si Kane for the next 16 seconds. Lord is up for grabs. Pwede mauna dito ang Team Liquid. Doon aabot naman si Kane. Pero ang maganda ay hawak na nila yung mga crucial bush na pwede daanan dito ng 9 lives. Nakabati ni Sanford. At pati niya ay pinutlag. Nakapahan na nga kagad. Pero dadalhin doon sa may base. Pero dito sa may bandang Lord ay naibig na si Lanzu. Patay kagad. Save with Sanji na nakakuha ng kill. Dalawa ang napatumba dito sa 9 lives. Then si Galoy, aabante. Nandun yung mga pagtutok dito ni Stay Freak. Tinututukan at binabari lang niya yung mga glulets. Pero out-train ata dito si Sanji! Si Sanji namatay! Pero ready sila dun sa Lord. Atagpulan dito si Kate Scofield. Nagamit dito ni Shadow Kill. Natrihang malala ang magiging tagpo. Buhay pa rin si Stay Free. Ay pagsabayan na! At si Kane nababan ng buhay. Magiging sakata ng Spear Cell. Oh! At si Kane ay nakuha ng kill. May bawi din naman si KL1. Tatlo na patumba para sa Team Liquid Philippines. Grabe yung tapak ng dalawang kupunan na to. Yun yung kailan. Aapoy at umuusok pa rin ang pain ni Gilwan for this grade. At lahat ng games na yun, so dito yung kanyang performance, hindi pa rin siya tumitigil sa pagiging on point. Pero nung bata pa si Keller, at nakita natin na double sealing the game ng Team Liquid. Okay, nabalibag. Final strike ay mabibitawan pa. Hindi na kasi sila ang matay. Pero nakagrab-grab na itong si Sanford. Pero yung Lord ay nasa may bandang itaas. Kukuha mo na si Kero ng orange buff. Nagiging tahimik ang ikot dito ng Team Liquid. Nagmamatchad lang sila kung saan manggagaling ang 9 lives. Hindi na nila masasamahan yung Lord at hindi nila magagamit tuluyan. At ang 9 lives ngayon ay babalik lang muna sa kanya-kanya mga rotations. At balikan din natin yung pre-Lord fight na nangyari dito sa may push, sa may kita, sa may right side. Kung saan si Sanford ay dalawang importante target yung nakita. Si Stay Free, si Pagkitiya, Losian. At eventually, napatay nila nga doon ang yung Nathan. Kaya lang, 10-52 na at konti yung lamang ng 9 lives, burrito. At this point, mapapaisip ka na. Kung may real-time game rate dito, pakanga pumapapurnak sa 9 lives. Wala, bibigyan ata nila si Sanford ha. Wait lang, kalahati yung buhay. TR1. Dahil pumasok si Nozer. Grabe, sinubsod niya kanya sa rin. Purify na gamit. Tatalo na rin si Daddy JP. Ang nakuha niya, walang iba kundi si Lanzo. TR1 with a godlike. Scofield ay pumasok na rin doon sa apat na miyembro ng Team Liquid Philippines. Nakatakas pa rin siya pero mababa na kanya ko. Humabol rin si Sanji. Wings by wings. By first strike. Patay ata si Kate Scofield. Oh no. Upos ang miyembro dito na 9 lives. Nakapatay din. Itong si Stay